kung hindi mo pa napapanood ang original video, please panoorin mo muna yung original video. Please, nandun sa description yan, nandyan din sa comment section down below. Okay? Dahil ang papanoorin natin ngayon ay Atoms versus Class G. Dito lang din sa Flip Top. Mag-ingay! Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Boy. Anyway, at this point, no, na-upload na yung Poison 13 versus GL, no. Iniintay lang talaga natin yung tamang time for us to react. Actually, mamaya try natin mag-react. Pero yun nga, pasensya na kung medyo matagal. Medyo matagal, kaka-release lang naman ilang ba? 1 day ago lang naman eh. Like, you guys don't have to watch my reaction video naman or hindi naman siya kaabang-abang. Panoorin nyo yung original video muna, okay? Teka lang, naka-noise cancelling. Ayun. Medyo di ko marinig boses ko eh. Ayan. Masama yung pakiramdam ko talaga. Hindi, yung pakiramdam ko, halimawan mamaya yung event kasi iba yung lineup ngayong Zoning 21, iba talaga si Boss Ari. Sinasabi na iba na parang small room siya pero hindi pa rin kagaya nung talagang mga kaganapan sa underground kagaya ng sa pinapatilan namin madalas na sa Motus or sa ibang liga sa FRBL mga ganun. Kasi parang iba pa rin siya kasi may stage siya. Siyempre si Class G, kilala siya bilang halimaw sa small room. Sa Motus nga, sa pinanggalingan namin, si Class G yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Tsaka siyempre hindi pwedeng baliwalain kasi dun siya nangangana. Nung paghahanda ko pa lang talagang sabi ko, hindi lang si Atoms yung kailangan kong durugin, kailangan kong bumawi sa mga tao, kailangan kong bumawi kay Boss Ari, kailangan kong bumawi sa liga sa lahat na naniwala. Kilala si Class G bilang aggressive na MC at syempre nagwo-word. Kumuha akong pagkain, guys. Look. Polvoron by look. Is it focusing? Yan, guys. Polvoron. Masarap yan. Tsaka ito yung best fudgy bar out there. Tangina nag-promote no? Droid Cam App. Ayan, Droid Cam App. Wordplay din siya, marunong din siya mag-jokes. Nagagawin ni Class G is, yun nga, yung parang mamain ako kasi ganun siya nakilala eh. Kasi yung wordplay, yung pagiging seryoso ni Atoms na medyo nakalimutan niya, yun talaga yung nagdadala sa sa character niya eh. So tinapatan ko rin siya when it comes to lyricism tsaka sa flow, sa sulat, sa wordplay. Hindi lang siya yung tiningnan ko eh. Nakafocus ako dun sa kung paano siya tatalunin. Pero kailangan ko ring maging entertaining yung laban. Yo Class G, alam ko malakas ka. At syempre, kita-kits na lang mamaya, galingan natin. Kahit na ganito, alam mo naman, si Jordan nga, di ba? Nag-champion ng White Blue siya, di ba? Ayun Atoms, champ, malaki respeto namin sa'yo. Sana maibalik mo yun. Pero ito, sana mabawi mo dito yung respeto ang hinahanap mo. At gagawin ko yung party ko bilang kalaban mo dito sa battle na to. Good luck, champ. Tights tayo sa Ang bait niyo masyado, boy. stage. Zoning 21, nandito pa rin Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, pangalawang laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo na liga at syempre mga MCs na nandito pa rin sumusuporta kahit wala silang laban. Flip Top Pagingay para sa parating natin laban ngayon. No? Shoutout sa lahat mga represent collab, Crown Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Black Manila, Flip Top Beer, Hype Beat, kay Boss Benji, Ulap Unhinged, If naka-curious kayo guys no kung bakit tingin ako ng tingin sa taas, kasi yung laptop is medyo elevated na. So, tinitignan ko sarili ko at this point. So, nakikita ko sarili ko. Ito yung camera, nandito yung laptop, nandito yung PC, or yung monitor. So, medyo uncomfy siya in a way na nakikita ko sarili ko. No? What the fuck? Linya-linya, Pinoy Pawn Stars, RX Panda, lahat ng tulong suporta. Syempre, Box and Dose, shoutout sa kanila. At sa kanan ko, Naga City represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Atoms. Sa sintensya may lusot, umabala sa ang buot na direktang Direktang nalupo ang napahalik sa paan pero sasagot ka nga ba na susulat. Sa reseta na lupot. Ang random nun, akala ko kanta siya ni Atom.
Check nyo yung album ni Sayad, no? Yung Siya. Siya ba? Tapos yung kanta is Reseta na Lokot by Sayad. Pakinggan nyo, ganda yan. Pala, shoutout sa Oragon Rap Battles, Oragon Rappers Community, Motus Battle League, MMX and Clothing, Crown Manila, Seven Heads Production, Kenji Braids, at Linya Linya. Yeah, shoutouts palagi sa Motos Battle League. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Class G. Siya, kalihalikan na sa to, maayusin na ang forma, hakutin mga kosa, balutin na ang bomba, paso ay Ang dami rin talo ni Class G, no? Talo din ba si Class G kay MR? Di ko sure. Kasi nandun ako ng event na yun pero di ko matandaan. Alam ko panalo si Class G dun by kakaunti kasi nag-choke ata si MR. Round 3. Papagapangin ko sa bangbang. Mga ganun si MR nun. kahit tanaw pa man. Shoutout lang sa Baxendos kay Jeline. Salamat sa pag-intindi palagi. Mamaya na iba. Laro muna tayo. Nanalo na Parang ang bite na ni Class G. What's happening? Meron. Ang pag sa small room ang puta. Halimaw te. ko ito si Class G. Pinili niya ba uli si Atoms? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 21. Atoms. Dinig! Sa mga di nakakaalam, magkalaban dapat kami neto sa Motus kaso na-risked yung aming battle. Oo, sa Bicol nagkaroon lang ng masamang disaster kaya tong class agad kinancel. Kaso pag-chat ni Enigma, bigla kong nakita versus Class G game. Sabi ko, G, nang yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Pagkat ito Machiks. Kasi yung pisngi ni ni Class G medyo mataba din. Tapos machiks chicken. yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Manok ng henyo. Kasi under daw siya kay Sir Henyo. I don't know kung under or what. But like, Sir Henyo kasi is taga Baguio din. So parang ini-sponsoran din ata niya si Class G under Box and Dose, no? Pero di ko sure kung yung under, parang mentorship. Wala naman atang ganun. Pagkat ito na yung grave, magtatapos. Ngayon, stage ka na malalaos. Oo, drain up na muna kita sa Motus class para sa flip-top stage ka na magtatapos. Class G! Pwede naman Dave Den. Ang kulit na Class G. So parang reference sa class. Marami na gumamit nun. Yung kapag kalaban si Class G, magtatapos, gagraduate. Tapos yung class dismiss, bla bla bla. Marami na gumamit yan. Pero, yeah. Class G. Ka na magtatapos. Class G! Pwede naman Dave Denver o kaya Diyos, ba't binigay mo ipantapa lang na leche? Pues tatapak-tapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Sa X-Men, si Cyclops, yung merong red na ganto line. Kasi may laser yung mata niya eh. Parang, under control siya nung ganon. So, pag tinanggal niya, mas delikado, mas hindi niya nakokontrol yung powers ng mata niya, I guess. si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Cygnus nagdala, Baka may na-skip ako. Ulit nga. paktapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Cygnus nagdala, si Cygnus nagbuhat, di na ako dyan magugulat. Kung puro kasi sig, ayan tuloy, dinakdakan ka ng may utak. Kasi kung puro Cygnus, no, yung kapartner ni Atoms. Guys, sorry, kain akong kain. Sarap eh. Pero yun yung partner ni Atoms. Sa 2x2, puro kasisig. Si Cygnus, puro kasi Cygnus. Tapos sisig, dinakdakan. Hindi nakdakan yung maasin na version ng Hindi ko alam kung saan nag-originate yung kung Pampanga or what. Cygnus, 2x2 pares, pues lagay niyan tagilid. Kung ganyan yung putahing hinahain, di na nakakabilib. At pag tunglak, biglang umawit, malamang di yan madinig. Pagkat ang gusto ko'y patahimikin tong galing silang at isilang bibig. Pagkat puhunan ni Taga Silang Cavite, isil ang bibig. Maganda rin yung multi niya doon sa unahan, umawit. Kas, sigaw! Huwag mo nang itanggipar! Nakaka-bad trip yung boses nito, parang yung sa Malunggay, cheese, pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Bap. Di nga sumisigaw yun eh. Mas kalmado pa yun, no?
Pero yun, aggressive kasi maglaro si Clash G, no? Kaya naninibago ako pag ganyan si Clash G. Parang ang bait. Ay, Chis Pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Batas at Lisabars at Imagery Wagas. Samantalang to, parang classroom na walang teacher kasi puro ingay lang yung naririnig sa class. Kasi kadalasan ng mga line, walang bantas. Puro lang rising intonation. Ganyan kababa itong class na parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka Yo, shoutout kay Flip Top Mama. Here, right here. Look at that. Yun yung sinasabi nila, may nanay na eh. So, ganun ka-diverse, no? Imagine, like, yung levels ng mga nababatong linya nila dyan na naririnig ng ganyang age. Kadalasan no-offend na eh. Pero si nanay, she's watching right there at the front. She's a frontliner. ka manganganak? Pwes pagtapos niya ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka manganganak? Pwes pagtapos niyan, Galing, galing. Panaysigaw sa delivery, ano ka mga anak. Gumamit na ba? Wala pa atang gumamit nun kasi medyo bago siya sa akin. Delivery, pag nanganganak. So, yun yung tawag kasi pag dinideliver mo yung baby. pwes pagtapos niyan, di ka naaaray. Kasi after mag-bleed, maternal death, alam nyo kung sino yung tigasilang, siya yung mamamatay. Maternal death. Kapag maternal death, yung nanay kasi mamamatay eh. So, magbi-bleed, magdudugo, and then tagasilang, silang Cavite, kung sino yung tagasilang, kung sino yung manganganak, siya yung mamamatay. Nagpapagod kami kasusulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knock out! Kaya anong G-class? Baka G-cash kasi puro cash out! Na, motus. Botus! Okay naman siya. Puro cash out. Galing eh. Kasi pag Gcash nagka-cash out ka, tas puro cash out, puro ka sigaw. Pero in a sense, puro cash out. Puro kasigaw. Mas okay yung puro kasigaw. Kung baga kung normal mo sasabihin, mas okay yung puro kasigaw kaysa puro cash out. Pero ang galing, ang galing. Like apaka basic ng word, like common siya pero hindi siya ginamit, never siyang ginamit. Nakatingin si Atom sa atin. Botus! Yung link nasa comment section. No need to gamble, patay tong idol. Gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timik at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Ulitin natin yung rhyme, Ball, Charlie patay Kirk. tong idol. Gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timik at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya Medyo ipit yung rhyme doon, no? Pero yun, si Charlie Kirk, no? Yung binaril na, ano ba? Anong tawag sa kanya? Conservationist ba? Basta parang ganun. Kasi medyo ano siya, leaning on religion siya, on Christianity. So parang recently nga, na-assassinate si Charlie Kirk. Tapos parang nire-reference niya rifle, baril sa leeg. make at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, Glenn Gipilano Galicia, San Mandalhing Intablado Panisca, sa pakinsaksakin ratraten ngayon men sinong mas delikado sa dista. Kaya anong vaccine dose? Try natin sa boxing boss para malaman kung punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA, Canelo Alvarez. Pinakita ko Ba't CA? Signos Atoms? Eh di parang prinov niya rin na ano. Dalawa sila. Dapat siya lang. punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA, Canelo Alvarez. Mag-GG, mag-good game. GG nitong CA, Canelo Alvarez. Tapos Canelo Pinakita Alvarez. ko lang na ako'y hindi nasindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang, pinaulan na agad ang mga hard-hitting punches. Parang Pereira kay Ang. Kasalanan ko rin kung bakit aking name nasa Puro ano no?
UFC reference. Sa bottom line ngayon nagbabalik tong tiga motos day. Maghahasik sa'yo lang focus bay. Malagim ka na ratratinang submachine na naka-auto fire. At last, Naalala ko yung rhyme dyan ni Eminem, no? Columbine. Pwede pa yan eh. ratratinang submachine na naka-auto fire. At last, pinaunan ako na ng bala yung class. Ito ay parang massacre doon sa Columbine. Yun pala. Yun, Columbine. Yung Okay. class, ito ay parang massacre doon sa Columbine. Time! Galing, galing, galing. Flexible, no? Flexible ang ginagawa ni... Flexible si ano dito, si si Atoms, no? Knowing na medyo you at the start, medyo lumalalay pa yung jokes kasi medyo ano pa yung grasp niya pa yung crowd and small room siya but at the same time nasa stage ka pa rin eh. So parang hindi pa rin siya small room. Pero tayo na yung rap skills dito ni ano Atoms. Kumbaga yung skills niya from the recent Dos por Dos battles na he had with Cygnus, no? Na-apply niya dito. Galing, galing, galing. Okay. Pero hindi siya ganun kabigat para tapatan ni Class G. Parang pwede siyang malamangan kagad. Hindi siya hard to beat ganun, no? Ano siya, given siya for a round 1. Kadalasan kasi lahat ng round 1 ganun talaga yung feeling, ganun yung energy. So you guys don't have to pressure yourself na you galingan mo sa round 1. No, kadalasan yun talaga yung grasping method, no? Doon mo malalaman yung momentum na gagawin mo. Okay, proceed tayo sa round 1 ni Class G. Yo! Ang bait talaga, men. Tiga mo nakikipagkamay, oh. Ano nangyari kay Class G? Yo! 2024! Nagka-2 por 2 tournament, tama? Tara muna't ating balikan. Si Boss Arik, nagchat sa Team Bicol. Kasali kayo sa bracket, galingan. Nung nabasa ni Atoms, 2 minuto sa Iran tapos may kapares, nahibang! Palibhasa sanay na mag-champion sa 2 minutes challenge parisan. Iba yun, boss! Pero 2 minutes challenge parisan. Siguro sa parisan, no? May mga parang 2 minute challenge doon na kailangan ubusin mo. Tapos magiging libre yung pagkain. Tapos parisan in a way na pares nga kasi pag 2 por 2, no? challenge parisan, iba yun, boss! Pero, kamusta, Atoms? Namulobo pare. Kaya hindi ako believe sa pagiging champion nito kasi may panlolokong nangyari. Sila yung todo abante hanggang yung trono nadali. Paano yung laban 2 por 2 tapos may trosong kasali? Lugi! Talagang walang makakabakbak. Isang payat tsaka isang mataba na pandak. Yung duo nyo ni Cygnus parang marksman na tank. Eto si Class G, isa rin to sa mga magagaling mag-ML reference. Lalo na nagamit niya rin yung finals nila against Good Kid, Pedestal. Yung pinakaunang Pedestal. Pag marksman ang tank, kadalasan kasi sa marksman payat eh. And then yung tank is parang siya yung sumasalo, siya yung mataba. Pero sa totoo lang, si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. Oo, yung siglang. Galing. Nahanap ni nahanapan ni Atoms na gagamitin ni Class D yun. Si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. Oo, yung siglang-sigla habang tong sigago tamad magtrabaho. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya nasigurado yung panalo. Kasi noon, hindi yan Grabe. Puro sa sig, no? Sig play. Ang tawag doon? Alliteration ba tawag doon? nagcha-champion sa mga sikat na liga kahit ang layo na ng binagtas. Aba, move it! Atoms, matuto ka din pumaspas tanga. Kaya nga binigyan ka na ng ka-joyride na likas magdala kasi wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Naalala ko yung scheme ni Class G na yung, ano yun?
Dali ka ngayon. Against Good Kid din ata yun. Paano mo nasabing pure gold yung bara mo? Tapos bla bla bla, save more. Basta nag-reference siya ng gano'n, tas dali ka ngayon. Dali yung punchline. So, ganun din yung energy niya dito. Wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang, kaya inangkas ka na! Tangina ka! Alam mo kung bakit wala pong panalo sa one-on-one? Paano di ka naman maunawaan? Alam niyo kung anong standing nito? Pinakamaraming wordplay na binitawan! Tanginasan mo ba kasi yan natututunan? Napakawak tsaka banu niyan. Kung merong wordplay mongoloid, ito puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample May mga cut words no? May mga cut words, meron din mga wordplay. Tapos parang pinutol niya yung cut. Ginawang tarantaduhan. Gagong ito kulit. puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample ng mga linya nito. Ngayong Avril Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo. Ang lakas ng tama mo. Avril Lavigne, no? Yung emo na kumanta ng complicated. Ayoko pa naman na sana naman line mark kasi baka mapuno na naman ng mga hatred. Pero Atoms, why do you have to go and make things so complicated? Sakto. Ayun, yung complicated nga na kanta ni Avril. Bakit kailangan mo pa komplikaduhin ng mga bagay-bagay? Ang galing. You have to go and make things so complicated. At saka, meron pa yan yung vinegar. Alam ko gumamit din si Atoms ng linyang ganun. Vinegar. Kasi uso yung term na gar noong time na yan Tayo na, nag-iipon lang kasi yan ng mga wordplay tapos binubuo ng random mga reference, mga elements, mga chemical reaction. Kaso sulat ko tatabon dyan sa mga ginugel mo maghapon kasi yung dala ko mas sa mga bagay na kinokompose ng atoms. Tangina lahat ng to. Mass, M-A-S-S. Kinokompose ng atoms. Kumbaga nagsa-science bar siya dito, no? Rekta, wala mo Kasi nag-start siya sa elements, chemical reaction, blah blah blah. So word association siya. kinokompose ng atoms. Tangina Ayan, yung aggression na ganyan, putang ina. Yan yung typical class G. Kumbaga hindi si class G kapag hindi siya naggagaganyan. lahat ng tore rekta, wala munang pasensya. Pupunuin kita ng benda hanggang mawala sa eksistensya. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng sensya. Konsensya. Tayo na si Cygnus, ginagaya si Invictus. Malamang marami dyan ang sasangayon. Si Cripply, puro pagnanakaw, mga ibang video, nire-reaction. Si Topper, puro parody nung huling laban nila nung ahon. Ngayon gayahin mo style nilang seta na puro wordplay. Patunayan mong hindi origin, mga oragon. Hindi origin mga Oragon? Hindi ba hindi original ang mga Oragon? O hindi origin ang mga Oragon? So parang i-wordplay niya daw yung Oragon. Oragon yung mga tawag sa taga Bicol daw, no? And origin. Si Lanceta, puro wordplay. Parang medyo kay Lanceta yan, no? Ayun. Pero yung tabla yung round 1. Pero for parang yung pag-discuss ng puro wordplay, though may angle si Atoms na parang na-detect niya na gagamitin yung puro lang Cygnus. Pero hindi parang nagamit siya ni Class G in a creative way. Hindi lang basta si Cygnus lang nagdala. Nilaro niya nag-sig siya tapos nag-chemical reaction blah 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 ganyan. And binanggit niya yung intro pa nga lang, 'di ba? 2x2 tapos may kasamang troso. So parang binali niya in a way na hindi empty. Kumbaga, paano ba sabihin 'to? Hindi kasi porket yun yan. Sinabi ni Apex na hindi porket sinabi mo instant anting-anting 'yan. Hindi na pwedeng gamitin. Hindi porket magsasabi ka ng ganito, hindi na pwedeng sabihin. No. Pwede pa rin sabihin pero yun nga madadali ka kung creative yung pagkakaano, no? Speaking of dali, pati yung yung inangkas ka na lang, di ba? Ganda rin yung scheme na yun. Mahirap yun i-connect Kumbaga, pwede kang pumili niyan. Grab, joyride, blah, blah, blah. Move it. Tapos angkas yung punchline. Mahirap siyang itahi. So, pwede kong ibigay
Yung round 1 kay Class G. Round 2. Ayun, medyo dugadan kasi, di ba? Nakahanap ng momentum si Class G knowing na ganun yung power ni Atoms. So, kailangan niya lamangan. Saan ko daw natutunan yung wordplay? Hindi pa ba obvious? Paalala ko lang, class, ikaw yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Pwes, papaulanan ko ng wordplay hanggang yung tenga niya marindi. Oo, mataba ako, mabigat kasi yung punches, kaya kita nyo, magaang pisngi. Mabigat, magaan. Wait, Galing. Parang binasag na kagad yung thought na puro wordplay. Magaang pisngi, tapos magaan, mabigat, tapos wait, intay, tapos wait na bigat. Galing. Alam na ng mga tao pag nakarinig sila ng wordplay na, Motus. Hindi eh. Okay siya. To be honest, okay yung wordplay. Kaso kasi, nagiging saturated na siya in a way na kahit magandang wordplay, hindi wak. Kahit magandang wordplay, katulad nung wait. Diba? One word lang yun eh. Wala ka namang wordplay dun eh. Parang dalawang lang yun, homonym lang yun eh. Diba? Lahat na lang sasabihin Motus. Ganun na siya ka stereotypical. Na Gino, magaan, mabigat, G, gramo, kilo. Inaano niya, sinasagad niya na puro wordplay mongoloid. Galing. Ang galing ng strategy ni Atoms dito. Tapos, yun yung pa yung intro niya, pinandukdukan niya. Puro ka wordplay. Ikaw nga yung champion. Ako na champion ng Motus. Galing. Sira ulo ka, Atoms. Kilo. Round 2 game! Tanda ko nung bata ko, panya ko. Di ko lubos maisip na balang araw makakalaban pala kita, Hamtaro. Tangina kasing Sino si Hamtaro? pisngi yan, pang lesbian yung kurtihan. Ipapaalala ko lang, hindi ka rapper, vlogger ka, Boss Liam. Kumaka niya si Liam Lerio daw, putang yung vlogger. Boss Liam, paano yung ganto, ganyan? Putang ina mo. Paano ko mabubuntis yung asawa ko? Ito, ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatan. Yun yung isa sa mga questions na binapat to kay Liam Lerio, no? Boss, paano ka mabubutis? Oh, ito, ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatantanan. Alam mo ba, class, pag magkasama kayo ni Jilin, sa'yo ko mas nagagandahan. Sa sobrang puti niya, kinuha siya sa isang soap opera. Tangina, Sobrang puti. Soap opera. hindi ka? Malaman-laman ko yung role na binigay pala kay Repa maging labandera. Kanina ko pa siya sinasabon. Yan ang di niya nakita. Kaya anong Glenn? Baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi yung Glenn. Kasi Glenda. Glenda, what a brilliant idea. Glenn kasi yung pangalan ni Class G. Glenn Gepilano Galicia. Nabanggit niya kanina yung GGG. So parang, ayun nga. Ayun, winner play niya lang. aggression niya hindi suit sa swagya. Kasi yung aggression niya hindi suit sa swag niyong di niya ma-explain. Ito na yata yung sinasabi sa Facebook na isang performative male. Bading ang puta! Nung nakaraan, pumunta to ng Baguio. Ina mo ka, At sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Nakita ko kaninong ethics na pakalat-kalat. Meron pa dyan mga copy. Pwede niyong kunin. Fact check. Tignan niyo yung
Sino ang nag-angle nito? Yung mga grupo ng mga screenshotters. Actually, nag-die down na yun from pandemic kasi uso yung parang nagdi-display ng ano. Actually, si Kairam yung parang pinaka-prominent nung time na yun kasi nagkabit siya ng tarpaulin. Kinabit niya sa mismong likod, yung sa barracks. Ayun nga, medyo ano siya, parang snitch style siya kung conversation, 'di ba? Tapos uso din yung kay Jonas, yung nag-ano siya ng mga picture ni Lip Cream na tumatay, ganyan. So parang ito, another ano lang naman siya. Kumbaga, public post siya eh. Print ko lang. So wala kang tinatago doon. Public post yung ginawa ni Class G, so parang in-screenshot niya lang. Naging angle pa, no? Ang pumunta ng Baguio. Actually, taga doon siya eh. Account kung verified na siya yan. Taga doon ba? Hindi. Ang taga Baguio, si Sir Henyo. Si Class G, taga Silang. Pero alam ko, pumunta din siya ng Baguio. Fact check. Tignan niyo yung account kung verified na siya yan. Dito AI sa ribulto ng burat nagpa-fake siya. Ang lamig-lamig sa Bagyong puki ng ina mo ka, in-hit ka. Ina nito eh. Effective to sa closed room. Katulad nito. Kasi you cannot distribute a lot of photos, no? Kung Metro 10 ka, napakadaming tao. Unless ikaw si Lipcram, kaya kausapin si Enigma na i-display yung ano, 'di ba? Yung sa screen. Pero this one, ano lang siya eh, physical copies lang eh. Pero smart move siya. At di ba sip-sip ka kay M-Site? Kay Sur ka din kumukuha ng insight? Di mo ba sinakyan tong ribulto ng burat? Total sanay ka man day ride. Para daw panalo ay sure, dadayo kay Kinuha. Sur nang siya'y mag-dominate on stage. Wait lang, 1080 natin. Parang ang labo. Ayan. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio para kay Sur. Ano kanya, strawberry shortcake? Pwes, wala akong pake kung mag-ambag. Kasi sa Baguio, uso yung strawberry. And yung strawberry shortcake, medyo may pagka-feminine, ano no? Feminine vibe. Tingnan nyo yun, cartoons na yun, no? Strawberry shortcake. Kan kayo ulo, lalaban ako sa bakbakan na to. Kasi kung pinapatakbo ka man ng Sur class, ako na bahala magpagapang sa'yo. Wala naman akong problema kay Sur. Katunayan, idol ko pa nga yan since high school. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, Kam Sur. Kasi Motos na naman! Camsur. Camarines Sur. And Camsur. Lumapit ka, Sur. Camsur. yung manok niya sa taga Bicol din, Kam Sur. Kasi Camsur nga, nasa bandang Bicol. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Nag-punch pa siya sa brainstorm, no? Storm. And Baguio yung umaano sa amin. Ang galing kasi wala pang punchline eh. Wala pang suntok. May mga mini suntok na. Katulad nun, Baguio yung umaano sa amin, di ba? Punta ka ng Baguio, tas Baguio pumupunta sa amin. Ang gandang ano na nun. Ang gandang logic na nun. Not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Wala ka na ditong mabibilog. Di na makakaskor sa akin ng baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa Camarines Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Tangina mo! That's one of the longest wordplays I've ever heard, no? Sa Camarines Sur. Camarines So basically sa bed, no? So sinigaw niya, pinanch na niya, bading! Galing! Ang galing! Kasi ano niya, na-set up niya na maayos eh. Hindi siya basta binanggit niya na sa Camarines Sur na babagsak. Hindi, sinet up niya na puro kakay sur, ganyan. Pumupunta ka pa ng Baguio, bla 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 bla. Galing! Motus! Rinisur pa rin yung bagsak mo! Bading! Kaya pala may ass sa name niyang Class G. Yaks, that's fucking nasty. Sinibak-sibak lang to sa Baguio, nagmistula kang puno ng pine tree. Ano Glenn, you wanna try me? Nang may bihid, itong almighty. Pagkat ulo niya yung gagawin kong pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat Oh no, may gumamit na ata nun.
Parang may gumamit na nun. Sorry. Feeling ko lang. Sounds familiar. Kung pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot. Tangina mo. Nababasa ko na sa ganong action eh. Pero inahanap ko yung rhyme. Tangina Igorot pala babagsak. Putang oh. Kasi sa Igorot no, maraming nasa Baguio. Maraming Igorot na nasa Baguio. Tapos yung mga kumintang, yung mga mga metal tong tong tang tong tong tang tong tang tong tang tang tututong. Basta yung mga parang bakal na pinupok-pok-pok nila, tapos ganun yung sayo, tapos may pinapaikutan sila parang kung campfire or like a person or like a drum or I don't know. Suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw na mga igorot. Di pa tapos, kalma. Wawakwakin yung tiyan yung organ lahit mailabas para maging interesting kanyang intestine nakin pang nilaslas. Kada interval, kita nyo internals at walang sawang pagtalsik ng bloods. So ninyong naging laboratorio at nasaksihan nyo tamang pag-dissect sa class. At last na, naging mess. Grabe yung doon. Hindi siya holo, no? Muntik na siya maging perfect, pero yun, yung dulo medyo wala ng rhyme. Ganda ng multi niya doon, no? Dissect sa class. So parang pag dissect kasi parang inano mo siya bukod sa literal na parang pinutol-putol mo siya, parang inano niya, parang sinabi niya yung estilo ni Clash G dito. Yung tamang pag-dissect sa class. At last na, naging messy yung sahig ng maikalat ko yung bloods niya. Gusto ko lang iparating ganito mag-horrorcore ng malagim, kaya pakiligpit na nga yan pla, Redel. Bloods na. Dapat i-rhyme niyo daw sa plasma. Anticlimactically, pinutol niya. Ginawa niyang Plaridel, imbis na plasma. Kasi sikat si Plasma or si Paolo Kailangan sa horrorcore. Pinutol niya pa rin as joke. Galing. Ito, mahirap na tapatan ng round 2 ni Atoms, no? Nag-elevate na siya dito sa round 1, no? Naramdaman niya yung momentum na dala ni Class D. So, kailangan higitan yun. Almost 4 minutes, no? Check natin round ni Class D. Tangina, dinamay pa yung mga igorot. Aba, gago ka, Chong. Gayang-gaya yung chop-chop ng mga igorot. Paano trabaho mo yun? Pero bali-balita. Akala ko ikaw yung taga doon. Nagkakamabutihan na sila ni Platito, yung dating hinipuan niya sa hita. Yung kasi matagal parang siya, no? Long term angle na kay Atoms na ng hipo kay Platito. Pero na-clear na naman daw ni Platito na hindi naman talaga totoo yung angle na yun. Nang hipo daw sa bus, no? Kasi si Platito, known siya sa Motos na parang isa siya sa mga battle MC lang doon, and hindi naman isa, but like known din siya na maganda, no? Parang marami daw nagkaka-crush sa kanya. And ayun, parang running angle na siya kay Atoms. So parang si Platito na mismo nagsabi, guys, wala nga, magtropa kami ni Atoms, walang nangyaring ganun. Madalas na silang nagiinom, madalas na din silang magkita. Nilalasing niya yun palagi hanggang mawala sa kanyang diwa. Kasi pag basag na yung Platito, dun lang siya nakakatikim ng hiwa. Oy! Sana all! Ang kulit ni Class dito, no? Hiwa. Ayun nga, pag basag yung Platito, pwede kang mahiwa. And at the same time, yung hiwa is yung vagina. Hiwa! Oy! Sana all! Kaya palakpakan naman natin si Atom! Siyempre! Kasi nangyari na yung motibo nitong dati lang na nanghihipo. Alam niyo yung laro sa perya?
Yung maghahagis ka ng piso, wala yung pinagkaiba sa ginawang diskarte neto kasi ginamitan pa ng pera, mauwi lang yung platito. Diyos mio. Walang-wala ka na ba, Choy? Sa perya kasi no, yung game doon is maghahagas ka ng piso and pwede ka makakuha ng platito or ng plato or any appliances na meron doon. Maghahagis ka lang ng barya tapos kailangan may landingan siya doon. So, ginamit niya na ginamitan niya ng pera para mauwi si platito. Choice! Tigang na tigang, Diyos mio. Walang-wala ka na ba, Choice? Tigang na ba yung toy? Kaya pinagtyagaan mo yung masebo na platito, makaranas lang ng joy. Joy. Ay! Motos! Yo. Pero mabait naman niya si Atos. Ano? Meron lang talagang ugali. Motos Motos overdose. I mean, sila kasi nagsasabi na motos. Okay naman yung wordplay puking ini. Actually, wordplay ba yun? Makaranas lang ng joy. Hindi na siya wordplay parang double entendre lang. Kasi enjoy, masaya. And yung joy na product. Yo. Pero mabait naman niya si Atoms. Meron lang talagang ugali na badang. Kung tutusin, nung pumunta kami sa Bicol naumay kami sa mga pagkain katakam. Baka ma-angle niya yun kasi si Badang taga Baguio din. Pero hindi naman taga Baguio si Class G. Balik natin. Tutusin, nung pumunta kami sa Bicol naumay kami sa mga pagkain katakam. Biruin nyo, pagkasaing ng kanin malamang meron na namang laing sa kalan, tapos kinabukasan, kinagabihan, putang kinagabi na naman! Putang Sarap ng laing sa Bicol, men. Tangina, creamy na, tapos maanghang talaga, no? dahon na tinatay ko nun eh. Sinong di mababad trip? Yung pakikisama nyo ang pangit. Putang ina yung midnight snack namin nun, titingala ka lang sa langit. Midnight snack, gabing-gabi, no? Titingala sa langit. Ginutom ako. Kaya sa hamon na to, bilang gante, ako naman yung hindi magpapalamon sa'yo. Game? Sabi niya kanina, sa Motos pa dapat gaganapin yung laban na to. Kaso nung 10 days nilang biglang tumagas, pinakancel yung laban namin, lakas ng amat. Anong kayong manong bagyo? Kasi lalaya na daw yung kuya niya sa pagkakulong na dinadanas. Anong pakialam namin doon? Kaso kinasa ulit ni Boss Arik yung laban na to, masyado kayatang minamalas. Kung noon naligtas to, nang nakakulong, pwes ngayon wala kang takas. Yung estilo ko mas pinatalas. Huwag mo nang subukan manlaban. Kaliwat kanan yung suntok, tapos pinagtatadyakan. Kung may lalaya nga lang na isang tao, yung trabaho, di niya na nagawa na gampanan. Ano pa kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan? Galing ng ina mo. Yung aggression di Class G, no? Putang, hindi kasi siya napiyok Buong buo no? Kumaga, isa to si Class G sa mga parang pioneer sa aggression kasi nakokontrol niya Kita mo aggressive siya pero at the same time, hindi siya napiyok, hindi siya kinakapos. Wah! Kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan! Tayo na di na ito eskapo. Matik patay ito sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Looney songs, mga kanta, nire-reference siya mga kanta ni Looney, eskapo. Pero pala isipan, kung bakit yung kuya niyang nakulong laman ng berso, paano baliwala? Kung kainkwentro, kaya Tugmang pinatay preso. lang gamit tugmang preso! I mean, yung rhyme pa lang, no, nababasa na natin kung saan babagsak. Tugbang Preso yung latest na, hindi naman latest, yung isa sa mga latest na kanta ni Looney regarding dun sa pagkakakulong niya. Nireview nyo ni Luna yung battle ko Rest naman kayong tanga. Joke lang, pagaling ka, idol. Oo. Kaso di mo yun kinalakas. Kahit alam kong marami kang natutunan dun sa ginawa niyong palabas kasi may kaya pa akong ilabas. Tipong itaas pa yung antas na kahit kasama mo yung aral na mag-review, di ka pa rin aangat sa class. Kasi mamaltrato ng mga gago, yun yung nakalatag ko na plano. Pero kung dismayado, kasi diskumpiyado ka sa boto ng hurado, total ka-close mo naman yung tao, pa-review ka mo para klaro. Para maunawaan mo pa lalo kung paano ka natalo. Break it!
Paano daw natalo? Ganda ng round 2 ni Class G, man. Pero pwede ko ibigay kay Atoms yung round 2. Hindi, parang diverse din yung ginawa ni Class G sa round 2. Ang hirap na ito, tangan, dikit-dikit. Kasi round 2 ni Class G, in round 2 ni Atoms, alas save eh. Though si Atoms, comedy sa gitna, ay comedy sa first half, second half was comedy pero medyo ano na siya, may attack na siya. Kasi para Igorot bla bla bla, Sorhenyo, Camarines Sur. Tapos yung kay Class G naman, first of it was jokes, talagang puro joke siya. And mga wordplay shit. Tapos kalahati nun was, ayun, personal, naging aggressive nga siya. Hindi, tabla natin to. Tabla natin round 2. Round 1 Class G, round 2 tabla. Tabla natin to. Tangin na, hirap na ito, men. Ang hirap i-judge na ito. Ano 2-0 nga ang putang ina? Paano daw natalo 2-0 nga ang putang ina? O ito, para 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong ano na. O ito, para 3. Ano daw? Paano daw natalo 2-0 nga ang putang ina? O ito, para 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong ano linya eh. Ayan na, yung post ni Platito print niya. Alam ko, Platito, babanggitin mo yan dito, kaya meron akong hinanda. Yung ebidensya galing pa sa kanya mismo, yung galing yung post sa kanya. At ang sabi niya dito, I just wanna clear up some false rumors. With my friends, Atoms has never disrespected me in any way. Stop asking me. O ano, nasyak ka? Kanyang bitaw, puro Platito, ayan tuloy, basag siya. Oh, tangina mo ka, ha? Mali ka ng inasar mo, Glenn. Yan ang itatak mo, men. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa may screenshot na kayang ipatarpulin. Oh my God! Damn! Kumbaga, nilubos-lubos siya. Print na siya kanina ng screenshot eh. Eto, pinatarpulin niya talaga. Kasi ano ba, yung panghipo kasi kadalasan angle sa kanya sa motos. Pero, I don't know, if like nabanggit na yun dito sa baka nabanggit na sa 2x2, mga laban ni Atom sa 2x2. Pero yeah, ang galing. Na-justify niya rin na tangina, wag lang yung mga kaya niyang ipatarpulin. Tangina, ang galing. Galing. Men, sira ulo ka, Atoms. Ang galing. Basag yung round 2. Tapos, Tarpulin. Pinagmamayabang niya kay Rap yan. 4 na taon lang daw yung ginugol niya bago makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag ganap nagkampiyon, di ba sampal yan sa mukha mo? Ano sabi niya? Wala pa daw akong panalo sa 1-on-1. Bakit? Di ba champion ka sa motos? Champion ako sa flip top. Ilang beses na ako nag-champion sa with beat at nag-champion sa with bat. Pwede champion. 2x2 champion sila. di mo ko i-fact check. Di yan sa pagsisinungaling. Sa sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Nico Manning, Crown Manila, no? Ay, nagbibigay ng cap. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. Wait lang, putang ina kasi na ito ni Platito eh. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat, Nico Manning. At nireview nga namin ni Looney, nag-break it down yung linya niya. Kaso literal na wala. Haba nun, ang haba nun. Sakit ni Atoms yan eh. At nireview nga namin ni Looney, nag-break it down yung linya niya. Antitipid mag-bars. Isipin mo ha, kasama Uy, napindot ko. makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag wala pa daw akong panalo sa 1-on-1 sa flip. Pwede mo ko i-fact check. Wait lang na skip ko. Round, kaya salamat, Nico Manning. Ito ni Platito eh. Ang haba nga. Wala kaming masabi. Kasi antitipid Okay na, mag-bars. Isipin mo ha, kasama ko na yung aral pero parang ayaw niyang makinig ng class. Kasi isipin nyo ha, Yun nga yung ginamit ni Class G. Yung class tsaka aral referent. yung linya na
ibang klase ako, ginamit na ni Looney, ginamit pa ni Kilua, ginamit pa ni Class G, tapos nung pinuna siya sa comment section, galit na galit siya. Baka jowa mong si Jeline yung ibang klase kasi gamit na gamit na. Kaya kay 30 ka bumagsak, Na personal na pangiti na lang. talagang body bag ka, pre. At kaya ka nag-short doon sa Slack, masyadong kaki ka kasi. Talo ka dapat kay Rap Kaki na ano, KHAKI at saka COCKY. yan. Ikaw talaga dapat dun yung nadali parts. Oo, yun ay naging cooking show sa class na parang culinary arts. Yan bandila mo, pag hinila ko, titigil ka na? Pwes, sa atin, ikaw ang maaawit dito, G. Pakitaas Bandila. Hindi ko alam kung may wordplay. ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Bandila, yan nga. May reference, yung bandila. Wait dito, G. Pakitaas ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Pagkat ito na yung ating victory o mapapatapik ka sa dibdib kasi sobrang classic neto, G. Kita nyo standing ovation yung linya ko sa Flag class ceremony. na parang flag ceremony. Parang big lang at huse. Di lang basta pang katuwaan. Kita nyo yung setup pero class pero pang punch, pang bulagaan. Kasi kala nyo sa flow, ako'y pagod na? Heto pa yung na-blow ngayong sabog ka. Di kita titigilan, panggigigilan, magkalasog-lasog ka. Kita nyo ngayon, laos-laos na. Eto ngayon, tatasabog ka. Kahit nagamit diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Ano, hindi kaya yon. Nagamit diploma. Gamit diploma? Diploma. Kahit nagamit diploma, Yun lang, no? Tangina ito mahirap sa flow eh. Bawal ka maputol. Once na maputol kasi siya, nare-recognize siya. Kumbaga, yun yung parang prominent pa sa mismo. Kumbaga, nag-flow ka, ang galing-galing mo, pero putang ina, isang mali lang yan, yung pa yung mapapansin eh. Yun yung mahirap doon. diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Ano, hindi kaya yon. Kaya si Down syndrome na patikom. Gawin mo na lang kasing sign language yung bars. Kasi para lang naman sa akin tong special education, kita nyo walang sinabi yung class. O kaya, ako na yung karma nitong Sped, no? Pag pipe. Fuck. Nararamdaman ko kay Atoms na ano siya dito, no? Parang, ano ba? Yung words niya, no? Parang hindi niya mailabas ng maayos. Yung delivery is parang napuputol-putol. Hindi ko alam kung hinihingal siya or dahil walang crowd reaction, ganun. Mahirap kasi talaga. champion, bulagta pagtapos kong pagbabarili ng Magnum. O puro pagkitil lang gagawin ko sa class. Parang assassination classroom. O ulig niya iiwan kung Anime reference, no? Sa Assassination Classroom. Yung may dilaw na ulo. Puro pagkitil ang gagawin ko dito sa class. Nakalimutan ko si Sensei, nakalimutan ko. Sensei. Yun yung pangalan nun eh. Kalimutan ko eh. Kung laslas wala ng hangin. Mga bintit kamay tagpas kawawa kamin. Putol-putol kang lalabas patayan sakin. Ganyan pagpasaway sa class sanay magkating. Tinanggal ko muna yung mga parody para di na basic. Bumalik ako sa aking hilig, kaya tong tigamotos baklas. O inalis ko muna yung mga gimmick, ganun ako nag-focus sa class. Pinakita ko lang na di tayo magkaantas sa punches at angle ko plakda, chong. Kaya tong binigay mo sa akin ay baklas, ito ibang caliber ng atoms. Naredeem ko na rin sarili sa wakas. Pinakita ba't deserve ko yung title ko na champion. At dahil tapos na ako sa class, handa na ako mag-take ng master ko sa ahon. Sino ba master ni Atoms? Tapos nasa class. Tapos parang masteral, no? Masteral. Sa after ng bachelor's degree, may masteral, master. And hindi ko alam kung sino yung master na tinutukoy niya. And at this point, parang kukunin ata ni Class Jill Tarpaulin. Tunay yan, pre. AI to, ulo! Oh, may credit ba yan? Parang yung sulat mo yan sa motos, inedit mo lang. Kinanta, nandamay pa ng girlfriend. Sa babae, walang respeto tong si Iho. Eh, dun palang pinatunayan mo nang hinipuan mo talaga si Platito. Pero round 3 na. Gaya na nakita nyo. Dito na siya madalas mag-choke, tsaka hingalin. Yung performance, alanganin. Yung mga sulat at gawain, di magawa na sariwain. Pero dahil dinurog na kita nung round 1 at round... Hindi, sa yung round 1.
At dahil hindi ka naman iba sa akin. Binigay. Gago. Hindi, round 1 Clash G sa akin, round 2 pantay sila. Round 1 at round... Hindi, sa yung round 1. At dahil hindi ka naman iba sa akin. Bibigyan pa kita ng isang round na kailangan mong alalahanin, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan sa dalas mong makalimot, yo, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, may dala akong bolo diretso sa yung ulo hanggang makita laman. Pag wala ng taklob, labas na yung utak, di ko pa rin tatantanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan. Tanginang yan. Horror Pero ko. alam ko nahihiya na yan. Kasi halos lahat ng battle niya madumi. Kaya ang ginawa, yung mga hindi niya na-spit, ni-recycle, sinube. Tapos nung laban niya kay Sikreto, binanat sa huli. Kaya kahit papano awa ng Diyos, nakalimutan niya uli. Gago. Tanga. Napanood niyo yun? Dinamay niya doon yung mga Muslim. Tanginan to, pasmado, bibig. Nakakabilib. Hindi takot na mapugutan kasi wala siyang liig. Tangina, sinabihan ba naman na nagbebenta daw sa bangketa habang may mga kasama na supling? Kung tutuusin, guys, wala namang masama sa mga hassle ng Muslim, tama? Ang badyaw yun, di ba? At kapag badyaw ba, Muslim na kagad, ano ba yung parang pinaka na religion kapag badyaw? Kasi badyaw yung kadalasan na may supling na hawak eh. May mga baby na nakasabit. Ang masama, yung puro karap battle tapos hindi ka pa supreme. At yung nagbebenta pa ng tempered glass, yun pa yung binasag ka on screen. Ha? Galit na ako. O iniwanang lambitin. Basag mga ngipin. Wala kang magandang pinakita, Atoms, kahit hindi mo aminin. Habang kung usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. At putang ina mo! Tanga. Kabang... Fuck. Yun. Fuck. Oh, hindi ako nag-choke o nabitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Ang galing. Ang galing, ang authentic nun, men. One of the most authentic fake joke. Kasi hindi siya fake joke eh. Mukhang na-shuffle niya yung words. Galing ng acting. Usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. At putang ina mo! Tanga. Kabang... Yun, yun. Oh, hindi ako nag-choke o nabitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Si Sikreto kasi daw yung nakalaban ni Atoms, no? Sickreto, no? Panoorin nyo daw yung laban nila. So parang nag-choke daw si Atoms sa round 3 against Sikreto. Yo! Ang pag-usapan nilang natin, yung pagiging online battler mo, oo, yung labanan nyo na long range. LDR. Ibibidyo mo lang yung sarili mo, tapos i-upload ng liga sa homepage. Puta, pwede pala yun. Nung napanood ko galit na galit sa harap ng camera, feeling nasa totoong stage. Nirecord mo pa talaga sa loob ng kotse. Puta, akala ko road rage. Tapos sasabay ka ngayon sa mga current sa pataasan ng voltage, malamang umuwi to na umaaray. Magaling ka lang sa video battle kasi pwedeng ulitin pag sumasablay. Battle MC na kapag may signal, sa online lang sumasabay. Habang ako hitman, kapag may signal, sakali to pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng Wait lang, pause lang natin. Yo, welcome back. Okay. nilalapagan kaya dito pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng nilalapagan, kaya di mo ko malalamangan. Yung apoy ko, baga pa lang, di ko kasi pinapaypayan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Aray. Real talk. Sinabi yan ni boss sa isang podcast. Naduda siya noon na maglaro yan. Ba't niya pa nga naman tutututukan, wala din naman patutunguhan. Diba? Huling pasiklab mo na dapat yung sa 1 minutes. Doon ka na dapat matutuluyan. Pasalamat ka na lang, nagka 2x2, di na dapat yun magagatungan. Ngayon naman, nanghihinayang siya sa nagawang legasiya ng tambalang Cygnus tsaka Atom. Kaya kahit laging wak pinapakita, pilit niya pa rin kayo na binabangon.
Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin eh, kaya yung utak mo nalason, pes meron akong baon. Isang kahang Yossi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Patay ko! Binigyan ng ano, no, Yossi. Alam niya din yung Yossi ni ano eh. Champion Yossi din. Utang ina, pinaasa ko lang. Kayo naman eh. Yo, sana na-enjoy nyo yan, man. Thank you. Nire-real talk siya ni ano dito, Class G, no? Ang ina, parang Class G win to ah. Zoning 21, Atoms vs. Class G. Go Mag-i-expand 4-1, beses para sa kanilang 4-1. pareho. Or 3-2. 4-1 talaga eh. Pero feeling ko 3-2. Pero parang 4-1. 4-1. Magigay 4-1. para kay Class G. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Pero papanoorin natin yung judging neto. Iwa 1.5 ko lang. Pero pwede nyo ito skip. Pero kung hindi ko pa napapanood yung original, please panoorin mo muna yung original. Nandiyan yung link sa comment section down below. Nandiyan sa description, no? Ang kapal naman na mukha mo na napanood ito natin kung hindi mo pa napapanood yung original, di ba? Ang kapal naman na mukha mo, boy. Boss, thank you. Yo, gusto ko lang magpasalamat kay Atom, di kayo naasahan yun. Yun, shoutout sa Black Manila, sa Hypebeat, men. Sa Real Jokes AC nyo, sa Bargain, sa Yoga Run, yung mga hustle niya. Nakikigilin ulit. Hindi po, salamat sa pagsama sa akin. Thank you kay Atoms. Salamat din natin nanonood. Yeah, Atoms nga pala. At syempre, shoutout sa Real Jokes Clothing, so Anoy 4400. Redemption. To be honest, this is one of Atom's best performances, no? Props to them both. Si Class G medyo nahanap niya na yung parang medyo fluid na performance, pero though hinihinga siya, may mga times na kaya niya hindi na siya single cadence na aggression. May mga times na namamahinga siya, marunong na rin siya mag-insert ng mga adlibs na yung biglang tatalon, yung biglang gaganon. Alam niya na, marunong na rin siya magganon. Atoms on the other hand, yun nga, nag-improve na rin siya sa sulat. And kumbaga yung criticisms na tinake niya kadalasan ang galing, nare-rebat niya, na-improve niya in a way na pinakita niya rin naman kung paano gawin. So yun. Street Closet, Chef Master Cuisine, Burgbox, Salvado Clothing, Street White. Styles tsaka yung presence niya, gano'n. Tsaka yung syempre yung consistency talaga kayo. Class G. Binoto ko si Class G. Plasma sa akin, Class round G, one, MP3 sobrang Class great G. Tingin ko bigay ko yung round 2 yun sa kanya. Pero round 3, round 1. Pero Tama nga, may dikit nga. Tangina. Marunong na ako mag-judge, guys. Oh my God. binigay ko yung round 2 yun sa kanya. Pero round 3, yun nga, ay, Malinaw na Atom show. Class G rounds 1 and 3. So, ako yung isang bumoto kay Atom. So, bali pakiramdam ko dun sa battle. Round 1, malinaw na Atom show. Round 2, para sa akin, slight edge. Pero Atoms pa rin. Tapos round 3 para sa akin, doon na nakabuelo ng dire-diretso si Clash G kasi parang naka-apekto din yung stumble or yung pagkawala ni Atoms doon sa round 3 niya. Pero malakas pa rin yung round 3 na yun kaso nga yung kay Clash G, dire-diretso yung buelo. So nakita natin na BR, easy, nakuha ni article clipped, or nawala man Ako sa laban na yun si Class G. Round Pamoso. Nandito si Pamoso. puntos niya. So pinili ko si Clash G. Binoto ko sa laban na yun si Class G. Round 1 malinaw yan kay Atoms. Sa round 2 undecided pa ako kasi parehas naman silang effective. Solid yung laban namin ni Clash G. Katulad nga ng sinasabi ko palagi, may problema na naman sa round 3 ko. Medyo nakalimot ako pero nabawi ko naman. Pero kumbaga sa hindi ko na nahabol yung... This is one of the cleanest round 3 na kayang gawin ni Atoms, no? Medyo pa siya, medyo nahabol pa naman siya ni Atoms. Though, yun nga ang problema. Dead air kasi. 15 seconds siya almost, no? Pero malinis na yung the rest of the round. May mga stumbles na, gumaganon yung words niya, parang hinahabol niya. Pero at the same time, malinis pa to compared sa previous battles niya. So, he's improving, no? Kumbaga yung energy ko kasi feeling ko parang hindi na worth it yung pagbawi ko. Pero yun din yung kinalakasan ng round 3 ni Class G. Feeling ko round 1 medyo okay pa yung bakbakan namin. At round 2 medyo parang tingin ko parang lumamang ako ng onte. At round 3 sa kanya talaga yun malinis kasi maganda yung angle niya sa akin kasi kumbaga sa nakalimot ako ng linya. Tapos yung round 3 niya, yung angle niya din doon is pag round 3 mahina na rin ako. So kumbaga sa nag-swap pero solid yung naging laban namin. Ang saya ng crowd, ng presentation ng mga crowd. Kumbaga sa lahat sila napasaya din namin at syempre mas naging masaya ako nung sinabi sa akin ni Sir Arik pero sa akin lang yun. Pero yun. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin, kung buong tribo mo. Pagtsatsappin yung mga braso parang mga nagsasayaw ng mga igorot. Gumanon pa siya, no? Putang ina mo. Grabing bakbakan yun, tangina. Ayun, kagaya na sinabi ko nung kanina, in-expect ko yung ganung Atoms kasi alam kong babawi siya.
Actually, kung wala siguro ako sa tamang pag-iisip, baka nauga na ako eh. Ang ginawa ko nilang, nung nakita ko ang lalas din ng rounds niya, ine-enjoy ko nilang eh, grabe. Babanat siya, na-enjoy ko, tapos bibigay ko naman yung yung dala ko, na-enjoy din nung crowd, na-enjoy niya rin. Grabe, sobrang saya nung bakbakan na yung bakbakan talaga. Diyos ko, atoms! Eh, kasalanan mo pala lahat, boss! Nakahigit mo yan na mumurahin eh, kaya yung utak mo nalason, pues meron akong baon. Isang kahang Yosipos, Malborian, para di ka na nagtsatsaga sa champion! Dami na patay ko! Utang ina, pinahasa ko na! Ngayon, hintayin nyo kami mag-release ng music ng Cygnus kahit palagi kong sinasabi na hindi pa namin nare-release. Basta hintayin nyo lang guys kasi niluluto pa. Tsaka yun, sa merch pala namin, pwede kayong umiscore sa MMXNN. Yan, pwede nyo i-check. MMXNN, no? Check nyo yung clothing nila guys. As a designer myself, magaganda yung designs nila. PM nyo lang ako kung gusto nyo order. Yun. Siyempre, pag binigyan tayo ng battle tayo dyan. May plano din ako sumali ng pedestal next year sa Motus. Yan. Wow! Back-to-back champ ng moto. So, tang ina mo, Class G. Kita-kits tayo. Sali ulit akong pedestal. Hindi ko naman trip mag-champion. Gusto ko lang, yun, bumalik doon kasi, yun, sasalubungin ko lang mga gutom na MC doon. Hindi na ako kaya ba. Tapos sa music, na-cancel yung mga music ko. Hindi ko siya ni-release. Bala kong magka-studio. So, sana maipon ko siya, no? Bago ako mag-release ng mga music, yan. Yun lang. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Kung ano yung mga dapat natin panoorin. Though, may mga pinapanood tayo na parang nakatambak. Problema kasi yung time natin is maikli just for us to react. So, kailangan nating ipunin to. Marami pang ipon. Baka next upload natin is Poison 13 versus GL. Thank you guys for watching. Comment subscribe.